Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po muli sa ating YouTube channel, Pinas Balita. Ngayong araw po ng Martes, July 15 na po 2025, meron pa rin po tayong pinaka-latest weather update sa lagay po ng ating panahon. But before that, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe, and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po mga kababayan, mga kaibigan ko. Meron pa rin po tayong minomonitor ngayon na sama ng panahon. No? Bukod ho kasi dito sa tinatawag natin na hanging habagat or southwest monsoon, mga kababayan ko, ay meron tayong banta po ng low pressure area na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay merong medium chance na maging isang ganap nga po na bagyo within the next 24 to 48 hours, pero may kinukonsider tayo dito yung direksyon nito, no? Kung papasok ba sa loob ng PAR o kung magre-record ba o lalayo. So babantayan natin at i-monitor natin yan. Magkagayon man mga kaibigan, dumako muna tayo sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Kasi nga naman bukod dito sa low pressure area na ito, may mga cloud cluster din sa may bandang silangan ng ating bansa ang nabuo at may chance din na maging LPA nga po sa mga susunod na mga oras. So kung titignan nyo mga kaibigan sa ating tropical cyclone threat potential, ito yung mga banta ng bagyong posibleng mabuo at pumasok sa ating bansa. Panibago ito mga kaibigan na update, no? Meron tayo dito na week 1, July 14 hanggang 20. So, dalawang banta po ng sama ng panahon dito or LPA ang ating iminomonitor. Yung isa ay nasa medium chance po na maging isang ganap nga po na tropical depression. Pero maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na mangyari dahil nagbabago naman yung condition nga po niyan. Sa week 2 natin, pasok naman dito ang July 21 hanggang 27. So, tatlong banta rin, no, ng sama ng panahon. LPA, itong minomonitor natin na ito, yung isa ay nasa medium chance din. So, yung sinasabi natin na posibleng banta ng pangatlong bagyo na papasok po, no, ngayong taon ng 2025, ay posible po bago matapos po ang buwan ng July. Dahil expected nga natin na may dalawang bagyo pa na posibleng mabuo mga kaibigan ngayong buwan ng July, hindi naman natin sinasabi na yung mga bagyo na yan magiging malakas, no? Or automatically mabubuo agad. Posible kasing mabuo yan or humina din po agad, no? Kung ganun ang mga senaryo na ating tinitignan at minomonitor. So balikan natin yan. Dito muna tayo sa ating tinatawag po na forecast weather condition. Bukod sa LPA, nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa at nakakaranas po ng maulap na kalangitan ay dahil po dito sa southwest monsoon or hanging habagat. So tuloy-tuloy na tayo, no? Sa area ng mga Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Occidental Mindoro, Romblon, kasama na ho dyan ang Palawan. Weather condition po dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa southwest monsoon or hanging habagat, no? Posibleng impact pa rin ito ay pagbaba sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. So kayong mga lugar ho ninyo ay bahain at nakita nyo naman mga kaibigan, mas maganda linisin natin yung kapaligiran natin. Yung mga plastic, mga basura kasi mabilis ho yan bumabara sa mga kanal, no? Kahit hindi naman bahain yung ibang lugar pero maraming basura, nagiging bahain na. Ganyan po talaga, so maging responsable na lamang po tayo. May koneksyon ng mga basura kung bakit po nagkakabaha. Mag-ingat din yung sinasabi ko, nakatira po sa mga paanan ng bundok sa banta ho ng landslide. Kapag ang lugar ho ninyo ay alam ho ninyong prone po sa pag-landslide, no? Kapag may mga banta na malalakas sa pag-ulan, maging handa po tayo mga kaibigan. So sa Metro Manila naman, kasama na ho ang ilang bahagi ng ating bansa, ay patuloy pa rin po makakaranas ng maulap na kalangitan. Asahan ng mga isolated rain showers or thunderstorm. Yung mga thunderstorm na yan mga kaibigan ko, madalas yan sa hapon po, no, hanggang sa gabi nagpapaulan. And usually kapag may mga thunderstorm tayo, tumatagal yan ng 1 hanggang 2 oras. So maging handa tayo sa mga posibilidad na po pwedeng mangyari. So kahapon nakita nyo ay mainit ho ang panahon, no? Napakadalang ng pag-ulan. So ipagpasalamat natin yon. Huwag ho tayong magtaka or maghanap kung bakit hindi umuulan. Kahit meron pong habagat at meron mga LPA na minomonitor. Yung LPA wala pa naman yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Etong southwest monsoon humihina po, no? Kaya ang tinatawag natin ngayon, kaya po nakaranas tayo ng
ng mainit na panahon ay yung monsoon break or yung pansamantalang pagkawala ng habagat. So samantalahin natin yon, huwag tayong maghintay ng ulan. Alam ko yung mga ibang kababayan natin, hindi naman sila apektado, pero may mga kababayan tayo na sobrang apektado na kapag umulan, sobrang ang hirap ng sitwasyon. So consider din po natin yon. So balikan natin yung LPA nga po na minomonitor natin mga kaibigan. Sa ngayon naman ito hindi pa natin dapat alalahanin, no? At nakikita nyo kahit medium chance siya na maging tropical depression, hindi pa naman ito nakikita na potential na magiging malakas ho na bagyo. Minsan kasi nakita lang natin na LPA tapos magiging bagyo. Akala agad natin pag sinabing bagyo malakas. Hindi po mga kababayan ko, may mga kategory ho ang mga bagyo, no? At nakikisimula yan sa tropical depression, tropical storm, at strong typhoon, super typhoon, yung mga ganyan ho mga kaibigan. So titignan natin yan, no? Time to time, day by day, kung ano yung magiging pagkilos at paggalaw nga po nitong low pressure area na ito. At gayon din mga kaibigan ko, ang habagat naman sa ngayon patuloy naman ang kanyang paghina. Pero once po na pumasok na or may mabuo po na low pressure area or tropical depression, mahinang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, apektado po nito agad, no? Ito nga pong southwest monsoon or hanging habagat na nagpapaunlan sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. So mas maganda na ngayon pa lamang na kahit mahina pa ang mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa dahil sa habagat, maging handa na po tayo. Ano ba yung mga paghahanda na ating dapat gawin? Paulit-ulit kong sinasabi, alam ko nakakabisado nyo na yung mga sinasabi ko, no? Ito, uulitin ko lang para syempre reminder sa mga kababayan natin. Unang-una dapat maging updated tayo sa lagay ng panahon, hindi man sa aking channel, sa balita man, sa news at sa TV, television po ninyo, mas maganda alam po ninyo, no? Pero mas maganda, unang-una alam na agad natin, no? Siyempre, yung mga papasok sa eskwela, mga papasok sa trabaho, lagi hong magdala ng payong jacket, kapote. Pangalawa din na ibibigay kong update mga kaibigan, paalala, no? Ay safety natin ang mga importante nating gamit, mga papeles, dapat naka-separate yan or naka-plastic para hindi mabasa kung sakaling umulan tapos magkaroon ng pagbabaha, no? Maganda na nakasigurado tayo. At gayon din, mag-imbak din ng sapat na pagkain, lalo na yung mga nasa bundok nakatira, yung malalayo, para hindi natuhot tayo labas ng labas o kahit hindi tayo bili ng bili sa tindahan, lalo na pag may mga pag-uulan, no? Mas maganda nakahanda na po tayo. At ito rin, idadagdag ko din po mga kaibigan, no? Na ipanalangin natin na yung mga bagyo nga pong daraan sa bansang Pilipinas ay hindi maging malakas. Do hindi naman natin maiiwasan may mga malalakas na bagyo, hindi ito direktang tumama sa ating Philippine landmass kasi may mga senaryo tayong tinitingnan dyan. Yung una posibleng maglandfall sa ating Philippine landmass or posibleng mag-recurve, no? Or yung trap na extension lamang ng hangin ng isang bagyo ang makaapekto. So consider din natin yan mga kaibigan. So sa ngayon, yan muna ang short update ko sa lagay ng ating panahon. Makikiusap pong muli ako ng isang like and subscribe. Maraming salamat po.